8 taon ako nang ampunin ako ng mag-asawang doktor. Sa dahilan kasi na 10 taon na silang kasal ay hindi pa din sila mabiyayaan ng anak. Ulilang lubos naman ako, kaya ako ang napili nilang ampunin sa bahay ampunan. Sa ngayon ay nasa 31 years old na ako. Ang kaso, makalipas ang 2 taon nang ampunin nila ako, ay saka naman sila nabiyayaan ng anak na kambal na babae. Sa ngayon, ay nasa 21 years old na ang kambal. At sila ay parehong kasalukuyan nag-aaral ng doktor. Ako naman ngayon ay isang ganap na pulis, single, at wala pa namang asawa. Ngunit isang araw, ay sa disadyong pagkakataon, ay magagawa akong maging parausan ang kambal kong kapatid na babae. Ako nga pala si James, at ilalad ko sa inyo kung paano nangyari ang bagay na yon. Isang araw, parehong wala sa bahay ang aming mga magulang. Kaming 3 na magkakapatid ko ang nasa bahay. At dahil akong panganay, ay nakasanayan ko na ako magluto palagi ng almusal tuwing umaga. At ang makapagluto na ako, ay agad ako nagtungo sa kwarto ng kambal. Nakabukas naman yung pintuan. Kaya diretso na akong pumasok sa loob ng kanilang kwarto. At pagpasok ko sa loob, ay nagulat ako sa aking nakita at nadatnan. Kasi nakataob ang kambal at sila ay nakasuot lamang ng shorts na sobrang igsi. Kaya dahil doon, ay napatingin ako sa kanilang mga hita na mapuputi at malalaki. At di lang yon, kasi halos kita ko na din ang kanilang mga kuyokots. Nakagat ko ang labi ko ng mga oras na yon, habang ako ay nakatitig sa hita ng kambal. At nasabi ko sa aking isipan na maswerteng makakadali sa kambal na ito. Kaya naman, mas lalo ko nang gigil sa kanila. At nasabi ko sa aking isipan na sana akong una magpaligaya sa kambal na ito. Ang kaso, kahit hindi nila ako tunay na kapatid, ay alam ko naman bawal yon at malabo yung mangyari. Kasi nga, totoong kuya at kapatid na ang turo nila sa akin dalawa. Kaya naman, ilang taon ko na din pinipigilan ang pagnanasa ko sa kambal na ito. At pagkatapos ko maisip ang bagay na yon, ay nagpasya na akong gisingin silang dalawa. Ana at Ana, gumising na kayo. May pasok pa kayo, di ba? Nakapagluto na ako ng almusal natin. Halika na, kumain na tayo. Pagkasabi ko nun sa kambal, ay bigla na lang akong hinawakan sa magkabila kong mga kamay. At pagkatapos nun, ay sa kanila ko hinaltak, palapit sa kanilang dalawa. Kaya naman, agad ako napahiga sa kama nila. At ako'y napadpad sa gitna nilang dalawa. Pagkahiga ako sa pagitan nilang dalawa, ay sa kanila ako niyakap na mahigpit. Kaya dahil doon, ay napatikit sa akin ang kanilang mga cocomelon na may laban at bilugan. Ramdam na ramdam ko ang pagdikit noon. Kaya naman, napatayo ang aking alaga. At parang gusto nito kumawala. At maya maya pa, ay nagulat ako sa ginawa sa akin ng kambal. Kasi nga, bigla nila akong hinilikan ng sabay sa aking pisngi. At pagkatapos nun, ay saka sila nagsalita. Kuya James, ang bango mo naman. Anong almusal natin, kuya? Sila mami at daddy, nakaalis na ba? Oo, kambal. Nakaalis na sila mami at daddy. At ang almusal natin ay itlog at saka hotdog. Halika na kayo, kumain na tayo. Para sabay-sabay na tayong pumasok. Ako papasok sa trabaho. Kaya namang dalawa sa school nyo. Ano ba yan, kuya? Hotdog na naman. Wala bang iba? Oo nga, kuya. Hotdog na naman. Wala bang ibang almusal? Nauumay na kami sa hotdog mo, kuya. Kayo talaga. Juicy pa kayo. Mabuti nga may hotdog pa kayo na nakakain. Paano kung wala na? Mabuti pa, halika na. Bangon na dyan. Kumain na tayo. At pagkatapos nun, ay saka na nga kami bumangon. At pagbangon namin, ay kitang-kita ko ang katawan ng kambal. Halos lumuwa na ang kanilang mga cocomelon na may laban sa aking harapan. At ang kanilang mga hita ay talaga naman nakakagigil at parang gusto ko yun mahalikan. At maya-maya pa,
Habang nakatitig ako sa mga kokomelo ng kambal, ay bigla silang nagsalita muli. At eto, ang sinabi nilang dalawa sa akin. Kuya James, na-attract ka ba sa amin? Ano kasi yung alaga mo kuya. Ala Kuya James, ba't galit char na alaga mo? Ako naman, nang sabihin nila yun sa akin, ay bagya ako nahiya. Ngunit, nilabanan ko yon at saka ako nagsalita. Paano hindi magagalit? Dinan nyo nga yung mga suot yung dalawa ngayon. Natural lang na magalit tong alaga ko. Lalaki ako no? Mabuti pa halikan na kayong dalawa. Huwag nyo nang punain yung alaga ko. Pagkatapos ko yun masabi sa kambal, ay nagtitigan lang silang dalawa at saka sila nagtawanan habang sabay sila na lumabas ng kwarto. At habang kami kumakain na, ay napapansin ko ang kambal na tinititigan nila akong dalawa. Nga pala bata pa lang ang kambal na to, ay may pagkapila talaga sila. Kaya malamang hanggang ngayon, ay dala-dala pa din nila yung dalawa hanggang sa paglaki nila. At ilang saglit lang, habang nilalasap ko yung pagkain, ay bigla ako napatitig sa isang kambal. At yun ay si Ana. Kasi habang siya'y kumakain ng hotdog, ay mistulang, may nais siyang iparating sa akin. Kaya naman dahil doon, ay bahagya akong napatitig sa kanya. At siya naman, ay tinitigan din ako habang nilalasap niya yung pagkain sa hotdog. Kaya naman maya-maya lang, ay bigla akong naramdaman na bahagya na palang tumayo ang aking alaga. At pagkatapos nun, ay bigla na nagsalita yung isang kambal na si Hana. At itong kanyang sinabi, Uy Ana, tama na yan. Tinan mo si Kuya James, titig na titig sa'yo. Mukhang nag-i-imagine lang kung ano-ano. Pagkatapos yung sabihin ng isang kambal, ay bigla silang tawanan ng dalawa. Ako naman, ay parang nahiya sa kanila. Ngunit, di ko yung pinahalata sa kanila. Ngumiti lang ako, at saka ko na ituloy yung pagkain ng agahan. At pagkatapos namin kumain ng agahan, ay hintay ko muna yung kapatid kong kambal doon sa sala. Ako kasi, ang naghatid sa kanila sa school araw-araw. Kaya naman, talagang malapit kami sa isa't isa. At makalipas ng halos 30 minutes, ay nasa harapan ko na yung kambal. Kaya naman, agad din kaming umalis noon. At habang nasa biyahe na kami, ay tahimik lang kaming tatlo hanggang sa mahatid ko na silang dalawa sa school nila. Ako naman, ay pumasok na sa akin trabaho. At habang naka-duty ako, ay ang kambal ang akin nasa isip. Kasi nga, napakagandang sexy na nilang dalawa. Parang kailan lang, ako pa nagpapalit ng mga diapers nilang dalawa. Ngunit ngayon, ay malaki na silang dalawa. At talaga namang akit ang taglay nilang kagandahan. Hindi ko nga lang alam ngayon kung may boyfriend ba sila. Kasi nga, tahimik lang naman sila at wala silang dinadala na lalaki sa bahay. At pagkatapos ng duty ko, ay agad din ako umuwi noon. At ang ando na ako sa bahay, ay agad kong napansin na ang ingay sa kwarto ng kambal. Kaya naman, agad ako napasilip doon. Pagtingin ko doon, ay laking gulat ko nang makita ko kong kambal na nagiinuman silang dalawa ng alak. At sakto naman pagsilip ko doon, ay agad akong nakita ng kambal. Kaya agad nila akong tinawag na dalawa at ako iniyayan nila na makijoin sa kanilang dalawa. Kuya James, andyan ka na pala. Halika, pasok ka na muna dito. Makijoin ka muna sa amin. Kakaumpis lang naman namin mag-inom ng alak. Ako naman ay hindi nakatanggi sa pangyayan ng kambal. Kaya agad din akong pumasok sa loob ng kanilang kwarto. At ang ando na ako sa loob ng kwarto, ay agad akong napatitig sa kambal. Kasi paano ba naman ang mga oras na yon, ay nakasuot lang silang dalaw ng nighties na halos makita ko na pareho ang kanilang mga panty. Kaya dahil doon, ay napatayo agad ang aking alaga at parang gusto ko na agad maangkin ang kapatid kong kambal. At maya-maya lang, ay agad akong tinagayan ng alak. Ako naman, ay hindi ko agad yun napansin. Kasi nga tulala ako nakatitig sa kanilang dalawa. Kaya naman maya-maya lang, ay bigla akong sinampan ng mahina sa aking pisngin ng kambal. At pagkatapos nun, ay saka sila ng salita ng sabay. At sabay tanong neto sa akin, Uy Kuya James,
Saan ka ba nakatingin ha? Mukhang nasisiyan ka ata sa nakikita mo ngayon Ako naman ay napangiti lang ng pabirong sabihin sa akin yun ng kambal. At pagkatapos nun ay saka ko na kinuha yung isang baso ng alak na inabot sa akin ni Ana. Ana, teka, kumain na ba kayo? Bago tayo mag-inuman? Kasi baka mamaya gutom kayo tapos eto, nagiinom tayo ng alak. Ako kasi, kumain na ako sa labas. Hindi pa kami kumain, Kuya James. Siguro ikaw na lang ang kakainin namin ni Ana. Oo nga, Kuya James. Ikaw na lang ang kakainin namin. Nang sabihin yun ng kambal sa akin, ay natulala ako habang nakatingin sa kanila at hindi ko alam kung ano bang sasagot ko sa kanilang dalawa kasi ng mga oras na yon ay seryoso sila pareho habang yon ay sinasabi nila sa akin. At maya-maya pa, habang tulala lang ako at palang imig, ay bigla silang napatingin ng sabay sa akin at pagkatapos nun ay saka sila ng tawa ng dalawa. Kuya James, ano na? Bakit tulala ka na dyan? Joke lang naman. Yung sinabi namin sa'yo, ano ka ba? Oo nga Kuya James, joke lang naman yon. Kaya magsalita ka na dyan. Kayo talagang dalawa. Mga pasaway kayo, no? Ang kukulit nyo. Sige na, simulan na natin ang inuman. O eto iinumin ko na itong unang tagay nyo sa akin. Wow, grabe. Ang sarap talaga ng alak na to. Kuya James, kasing sarap ba ni Ana? Ikaw talaga, Hana. Ang kulit mo. Sige na, kayo naman ang tumagay para matapos na tayo sa pag-inom ng alak. At pagkatapos nun, ay tumagay na nga yung kambal. At habang nagiinuman na kami, ay laking gulat ko. Kasi nga, biglang tumayo yung kambal sa kanilang kinauupuan. At pagkatapos nun, ay saka sila tumabi sa akin na dalawa. Bali ako, ang nasa gitna nila. Habang sabay silang nakahawak sa magkabila akong braso. Kaya naman, damang-dama ko ng sabay na nakatikit sa aking braso ang kanilang malusog na mga kokomelon. Na mga oras na yon ay hindi na ako pumalagpa. Kasi nga, ang sarap sa pakiramdam ang nadadama ko ng mga sandaling yon. Kaya naman, sino bang lalaki ang tatanggi sa ganong sitwasyon? Kaya naman, enjoy ko talaga ang ganap na yon. Hanggang sa daan-daan ng tumayo ang aking alaga. At ng mga oras na din na yon, ay gusto ko na maangkin ng kapatid kong kambal kasi nga nakakasabik ang kagandahan at katawan nilang dalawa. At maya-maya pa, habang lumalalim ang gabi, ay nakakadama ng hilo ang kambal. Kaya naman, nagiging maingay na silang dalawa at kung ano-ano na ang kanilang mga sinasabi sa akin. Kuya James, ang gwapo mo pala at ang macho. Kuya, may girlfriend ka na ba? Kasi wala pa kaming nakikita ng girlfriend mo simulat sa pool. Oo nga Kuya James, wala ka pang babae na dinadala dito sa bahay. Siguro kuya, kaya wala ka pang girlfriend ngayon. Baka bakla ka, no? Kayo talaga, kung ano ng mga sinasabi niya sa akin. Oo, wala akong girlfriend, pero hindi ako bakla, no? Baka di ko pa natatagpuan yung babaeng nararapat para sa akin. Bakit Kuya James? Ano bang hanap mo sa isang babae? Yung kasing ganda ba? At sexy gaya namin ni Hana, ha kuya? Pwede. Kasi maganda nga kayong dalawa at sexy. Ay nga pala, kayo. Wala ba kayong mga boyfriend na dalawa ha? Kasi simulat sa pool, wala pa din ako nakikita na boyfriend nyo na dinala dito sa bahay. Alam mo Kuya James, hindi namin kailangan ng boyfriend na yan. Okay na sa amin. Yung patikim-tikim lang. Nang sabihin yun sa akin ng kambal, ay biglang lumikot ang aking isipan. At kung ano-ano na ang aking nasa isipan ng mga oras na yon. At maya-maya lang, habang nag-iisip ako ng ganon, ay bigla ako nagulat nang makita kong kambal na naghahalikan silang dalawa. Nang oras na yon, ay nagulo talaga ang aking isipan at hindi ko maunawaan kung bakit nila yung ginagawa ng dalawa. At maya-maya pa, habang nakatitig ako sa kanilang dalawa, ay bigla na silang nagsalita at eto ang sinabi nila sa akin. Kuya James, gusto mo bang sumali sa amin? Alika kuya,
Alam ko gusto mo din ng ganap na ito, di ba? Kaya halika na dali. Lumapit ka na dito. Kuya James, hindi ka pa nagagahandaan sa amin at nasesiksihan? Nang madinig ko yung sinabi sa akin ng kambal, ay gulat na gulat talaga ako. At ako ay hindi makapaniwala sa mga sinabi nila sa akin. Kaya naman, hindi ko talaga alam kung ano bang aking sasagot sa kanila. At dahil sa wala akong sagot sa kambal, ay sila ng dalawa ang kusang lumapit sa akin. At pagkatapos nun, ay saka ako nilakan ng kambal. At yung isa naman, ay niyakap ko mula sa aking likodan. Kaya naman dahil doon, ay talagang dikit na dikit sa akin ang malusog na kokomelon ng isang kambal. At talagang nakadama ako ng saya na mga oras na yon. At parang gusto ko nang sunggaban ang kambal kong kapatid. Ngunit maya-maya lang, pagkatapos akong halikan ng kambal, ay sabay silang napasandal sa akin. At pagkatapos nun, ay nakatulog na silang dalawa. Nang oras na yon, ay nakadama ako ng panghihinayang. Kasi, yun na sanang tsansa para mapaligaya ko sila. Ang kaso na pornada pa. Ngunit, dahil sa gusto ko maangkin ng kambal, ay maraan ko silang nalikan sa kanilang labi ng salitan. At pagkatapos nun, ay kitang-kita ko ang makinis nilang mga hita. Kaya dahil doon, ay mas lalo ko nagka-interes sa kanila. Kaya agad ko nang hinimas ng sabay ang kanilang mga kokomelon. Halos mabaliw ako ng oras na yon dahil sa kakaibang kaligayahan ang akin natatamasa. At ilang saglit lang, ay nagtangka na akong igapang isa kong kamay sa kanilang mga bulaklak. Sabay ko din sinapon ng mga kamay ko ang bulaklak ng kambal. Pagdampi ng kamay ko doon, ay halos basang-basa yun ng tubig. Kaya naman, mas lalo akong nanggigil sa kambal. At nasabi ko sa aking isipan na kahit wala kayong malay, ay sabay ko kayo ngayon papaligayahin. At maya-maya pa, habang sabay kong sinasapon ng kamay ko ang bulaklak ng kambal, ay sabay din silang napapahiyaw na dalawa. Kaya naman, mas lalo ko nanggigil sa kanilang dalawa. At dahil doon, ay nakagat ko ng aking labi at sabay kong pinanggigil ang bulaklak ng kambal hanggang sabay silang makarating sa kaligayahan. Kaya naman, naging masaya ako noon. At ang mga oras na yon, ay nagpa siya na akong palagayahin sila. Ang kaso ng gagawin ko na yon, ay nadinig ko bigla yung tunog ng sasakyan nila mama at papa. Kaya naman nagpa siya akong itigil na agad yung aking balak. At pagkatapos nun, ay saka na ako mabilis na lumabas sa kwarto ng kambal. At ako'y agad na nagtungo sa aking kwarto. At ang ando na ako sa kwarto ko, ay napasuntok na lang ako sa aking unan. At nasabi ko sa aking sarili, sayang ang pagkakataon na yon. Napalagay ko na sanang sabay yung kambal na pornada pa. Naaasar na naiisip ko habang nakatingin ako sa kisame. At pagkatapos ng naiisip ko na yon, ay bigla ako naramdaman yung malagkit na tubig mula sa kamay ko. At yun, ay nanggaling pa pala sa kambal. Kaya naman napangiti na lang ako at saka ako nakagat ang aking labi. At pagkatapos nun, ay saka na ako nagpasya na matulog. Kasi nga kinabukasan, ay may pasok na naman ako sa aking trabaho. 1 AM na madaling araw, ay nakaramdam ako ng pagkauhaw. Kaya naman, agad akong bumangon mula sa aking pagkakahiga. At ang ando na ako sa labas ng kwarto ng kambal, ay bigla akong nagtaka. Kasi nga, nakadinig na ako ng mga hiyawan at malakas na ungol. Kaya dahil doon, ay nakriyus ako. Kaya dali-dali kong inalam kung ano ba nangyayari sa loob ng kwarto ng kambal. Dahan-dahan kong tinulak yung pintuan at sakto naman, nakabukas ito. At ang mabuksan ko na yon, ay laking gulat ko kasi nakita ko ang kambal na pinapaligaya si Papa. Halos masyak ako sa nakita ko na yon at hindi ko talaga inasahan ang ganap na yon. At habang titig na titig ako sa ganap na yon, ay bigla ako nagulat kasi sabay napatingin sa akin yung kambal habang pinaliligaya nila si Papa. Ako naman ay dali-daling lumayo sa pintuan. At pagkatapos nun, ay mabilis ako nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Ang bilis ng kabog ng aking dibdib kasi nga, hindi ko talaga akalain na gano'n ang aking makikita. Kasi nga, tunay na anak ni Papa ang kambal, pero ba't gano'n ang nagaganap sa kanilang tatlo?
Naisip ko tuloy, paano pag nalaman ni mamang bagay na yon? Tiyak ako, malaking gulong bagay na yon. Kaya naman sinabi ko lang sa aking sarili na mananahimik na lang ako para walang mangyari na gulo. At pagkatapos kong maisip yon, ay agad na akong bumalik sa aking kwarto. At habang nakahiga ako, ay naisip ko yung nakita ko kanina sa kwarto ng kambal. At nasabi ko sa aking sarili na mabuti pa si Papa ay napaligayan ng sabay ang kambal niyang anak. Kaya naman dahil doon, ay nakadama ako ng inggit kay Papa at nasabi ko sa aking sarili na sana madali ko din ang kambal na yon. Nakatulog na ako ng mga oras na yon habang naiisip ko yung nakita ko. At pagkatapos nun, ay bigla ako nagising na maramdaman ko na lang na may humahalik na sa aking labi. At ang alaga ako naman, ay naramdaman ko din na may humihimas na doon. Kaya naman, agad ko na minulat dahan-dahan yung aking mga mata. Pagmulat ko nun, ay laking gulat ko. Kasi nakita ko ang kambal na sila pala ang gumagawa nun sa akin. Kaya dahil doon, ay nanglaki talaga ang mata ko. At nasabi ko agad sa kanila ang salitang to, "Kambal, anong ginagawa niyo sa akin ha? Kuya James, huwag ka na magsalita." At pumalag pa, "Alam namin gusto mo din ang ginagawa namin na to ngayon sa'yo. Di ba kanina, nakita mo yung ganap doon sa kwarto namin? Tapos na kami kay Papa, kaya ikaw nang sunod. Kuya James, papaligayan ka naming dalawa. Stay ka lang dyan at mag-enjoy." Nang sabihin yun sa akin ng kambal, ay wala na ako nagawa pa. Kundi sundin na lang yung nais nila. Kasi nga tama nga naman silang dalawa. Gusto ko talaga yung ginagawa nila na yun sa akin. Kaya naman, nanahimik na lang ako. At in-enjoy ko na lang yung ganap na nangyayari ng mga oras na yon. At maya-maya pa, dahil sa may pagtuka ng isang kambal sa akin, ay napalaban din ako ng tukaan sa kanya. Hanggang sa mapahayaw na siya nang may kalakasan ng mga oras na yon. "Kuya James, shit ka. Ang sarap ng labi mo. Ang lambot naman." At pagkatapos siya masabi sa akin ng kambal, ay muli niya akong tinuka sa aking labi. Ako naman, ay lumabas na yung tukaan sa kanya. At ang isa namang kambal, ay himas-himas ng aking alaga. Kaya naman dahil doon, ay mas lalo ako nakadama ng init ng katawan. At parang gusto ko ng paligay ng sabay yung kambal. At maya-maya pa, ay kumalas ako ng halik sa isang kambal na si Hana. At saka ako na tinukay yung isang kambal na si Ana. Na mga oras na yon, ay mas magaling pala makipagtukaan si Ana. Kaya naman, napatayo na ang aking alaga. Hanggang sa may imas ko na ang kanyang mga cocomelon. At habang imas-imas ko yun, ay talaga namang hiyaw siya ng hiyaw. At kitang-kita ko ang pagpilantik ng kanyang mga mata. At nagbanggit na siya ng mga salita na nagpatindi palalo ng aking pagnanais na siya ay maangkin na. "Kuya James, Pak, gusto ko po yung ginagawa mo. Ang sarap po. Sige pa Kuya James, himasin mo lang yung mga cocomelon ko. Huwag kang tumigil kuya." Kaya naman ang ginawa ko nun, ay tinuloy ko lang ng tinuloy ang pag-iima sa mga cocomelon ng kambal na si Ana. At dahil gusto kong paligayan ng sabay yung kambal, ay ganoon na din ang ginawa ko kay Hana. Sabay ko ng hinimas ang kanilang mga cocomelon hanggang sa mapatilik ko na ng sabay ang kanilang mga mata. Ako naman ay nag-enjoy talaga ng mga oras na yon. At maya-maya pa ay nagbalak na akong gawin ang aking next step. Maraan ko na ibinaba ang dalawa kong kamay at yun ay papunta na sa kanilang mga bulaklak. At ang masapo kong bulaklak ng kambal ay basang-basa na yun ng tubig. Kaya naman, dumausdos na yung papasok sa loob nilang dalawa. At pagpasok nun, ay sabay silang napayaw ng malakas. At eto, ang mga sinabi nilang dalawa, habang kagat-kagat nila ang kanilang mga labi. "Shit ka Kuya James. Ano ba kasi ang pinagagagawa mo sa amin? Kuya James, masarap ho. Sige pa kuya. Angkinin mo lang alaga naming bulaklak. Sa iyo lang yan Kuya James. Kaya sige, huwag kang tumigil. Hanggat gusto mo. Di kami tututol." Nang madinig ko mga sinabi ng kambal, ay mas lalo ako nag-init. Kaya naman,
hinimas ko ng hinimas ang kanilang mga bulaklak hanggang sasabay silang nakarating sa tuktok ng kaligayahan. At ang makaraos silang dalawa ay sabay naman nilang hinimas ang aking alaga hanggang sa ako naman ay masayahan ng todo. At pagkatapos nun ay saka ako na pinalagay ng sabay ang kambal. At habang pinapalagay ko silang dalawa ay hindi ko makalimutan ang reaksyon ng mga mukha nila kasi talaga naman nakakagana tingnan ang mukha nilang dalawa habang sila ay aking inaangkin ng mga sandaling yon. At maya-maya lang ay sabay-sabay na nga kami nakaraos ng mga kambal. At nasabi ko sa aking sarili na ang swerte ko kasi sabay ko silang napaligay at naangkin. Ang kaso, meron palang nauna sa akin at yun ay si Papa. Hindi ko na nainisip ang bagay na yon. Ang mahalaga naman ay halos araw-araw ko nadidiligan ang kanilang mga bulaklak. At yun, ang nagpapasaya sa akin at nagbibigay kaligayahan. Sa ngayon, may asawa na pareho ang kambal. Ako naman, may asawa na din. Ngunit, pag may mga time kami, ay nagkikita-kita pa naman kaming tatlo. At pag nagkikita kami, ay muli ko din silang naaangkin ng sabay. At yan po ang istorya ng aking buhay sa kapatid kong kambal. So ayun, tapos na yung full story natin. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!